Okay, sa puntong ito mga kabombo, eto na, kapiling na natin sa linya ng ating komunikasyon ang atin pong makakasama po ngayon mga kabombo. Para pag-usapan natin kung ano ba ang stand ngayon ng Bicolana Gabriela dito po sa mangyayaring impeachment proceedings sa Senado laban po kay BP Sara. So, alamin natin ang kanilang kung may mga ganap sila, mga kilusan na isasagawa. Yan po ang ating aalamin together with our guest ngayong umaga. Sige, wag na po nating patagalin. Kapiling na natin sa linya ng ating communication. Ito si Ma'am Jen Nagrampa, ang chairperson po ng Bicolana Gabriela. So yan, magandang umaga po Ma'am Jen. Welcome to our program again. Bati muna kayo Ma'am sa atin pong mga listeners and viewers po. Opo, good morning. Maray na aga tabis sa imo bombokyer asin sa gabos po na parahinan nyo kang Bombo Radyo Naga. Maray na aga po sa Satuya Gabos. Okay po, yun. Magandang umaga, ma'am. Eto, ma'am, pag-usapan natin, yun nga, ngayong araw, ngayon na po yung araw ng impeachment proceedings sa Senado kay BP Sara. So, malaman namin, ma'am, unang tanong, ano ang opisyal na position po ng Bicolana Gabriela sa impeachment ni BP Sara ngayon? Kayo ba, ma'am, ay para sa conviction, sa acquittal, o may iba pa tayong panawagan, Ma'am Jen? Siyempre po dahil ang Bicolana Gabriela, ang mga progresibong grupo po ay isa sa mga nagtulak ng impeachment sa Kongreso para kay BP Sara. Kaya kumbaga siyempre nandoon po tayo sa pagsuporta ng conviction. At bago ang conviction, siyempre itinutulak natin na mag-convene muna ang Senado para dun sa trial at para makita talaga ang ebidensya. Kasi alam naman po natin, 'di ba, sinasabi ko nga nung nakaraan, overwhelming yung naging boto yung sinasabi ko nga po, overwhelming yung boto ng Kongreso para i-impeach si Sara. Kaya for the second time, in history, kang May 11, na-impeach po sa pangduwang pagkakataon si VP Sara. Kaya syempre sa tuya, lalong-lalo na po sa na mga nagtutulod talaga kang impeachment na ini, dako lang bagay kasi aram ta na mausad. Although hindi pa po binuksan duman sa Kongreso itong mga ebidensya, dahil bako pa ito ang trial. Kaabang-abang ining mangyayari digdi sa Senado, kaya lang sinasabi ta po nga ni na maribok. Although naka-monitor man ako kasubago sa imo, kaya na nadadangog ko itong sinasabi mo, asin sinasabi kang mga iba na kaipuhan na ibangon kang Senado ang reputasyon kaini laban duman sa nangyayari. Totoo po 'yan kasi nahiling ta digdi sa nangyari sa Senado, 'di ba? Parang pinahiling talaga kaini kung gura kabulok magpuon duman sa kudita na nangyari, pagpapalit ng leadership na syempre may kaugnayan duman sa pagpapaabot ng impeachment sa Senado, asin syempre ining pagkanlong kay Bato na aramtaman na igwa ng ICC warrant pero nakatakas. So dakulaon talagang bagay ang kaipuhan bawion, asin syempre magiging mapagmatsyag kaini ang satuyang mga kaubayan, lalong-lalo na po sa mangyari at yan sa gigibuhon na pag-convene kang Senado para sa trial kay BP Sara. Opo, iyon. Pero dito ma'am, bakit mahalaga sa mga kababaihan, especially sa Bicolana Gabriela, yung kasong ito? Ano ba ma'am ang connection ng impeachment sa issue ng halimbawa ng violence against women, budget cuts, sa social services, and sa confidential funds, Ma'am Jen? Kung sa mga kababaihan po, kumbaga dakulaon na maray ang epekto dahil inot na inot liban pa sa si VP Sara ay sarong babae. Mahiling ta kasi itong usapin kang accountability, lalong-lalo na po itong pagwaldas, although itong naipaluwas itong gabos na ebidensya, duman pa lang sa pagdangog sa Kongreso, dakol na kitang nahiling, asin nadangog ng mga kontrobersya kaugnay sa korupsyon. Ano po itong sinasabing bakulang milyon, di ba? Kaidto ang pinag-uulayan lang itong milyon na ginastada for 11 days sa panahon kang siya nasa DepEd. Pero kung nag-imbestigar po ang Kongreso, mas dakol pa ang nagluwas itong sinasabing mga naideklarang mga yaman duman sa SALN. Tapos itong mga itinatagong yaman na sinasabi ninda na nagdi-declare ning totoong cash on hand o kaya yaman ang mag-agom na Duterte. Pero sa totoo lang, may mga
kumbaga bilyon nga ni, kung di ako nasasala 6.24 billion ang kwarta ninda sa bangko, di ba? Kung mahihiling ta lang sa mga araw po kaya kaining sitwasyon, lalong-lalo na sa sektor kang mga kababaihan, kadakol po kang kumbaga nade-deprive ng mga social services, lalong-lalo na sa mga kababaihan. Di ba sa usapin pa lang sa panahon ngayon, na grabe ang krisis, kadakol kang mga kababaihan ang problemado ta mapuputulan ng kuryente. Kamahal-mahal kang presyo kang bagas, di ba dahil dahil napapakaray kang gobyerno itong usapin kang pagpapababa kang presyo kang mga produktong petrolyo, kang presyo kang pagkakan, kang bagas, etc. Tapos syempre itong sa mga kaakian, itong mga classroom, ano po kakulangan sa classroom, kakulangan ng mga teachers, gabos na mga kakulangan na yan kang mga public services, kung iyan po napapasiring dyan ang pondo, ang budget kang gobyerno, dahil ko sa araw ka ini katios ang nangyari sa satuyang mga kababayan, di ba? Tapos maaram-araman ta billions pala ang kinukurakot o kaya ang nasa bangko kang mga darakulang politiko kang sa tuyang nasyon. Kaya nakakadisganar talaga, as in nakakaanggot na dapat kumbaga mga pulan kita ng accountability kasi inot na inot kwarta yan, kumbaga itong dapat na napapasiring sa mga namamanwaan, dahil napapakinabangan dahil nakukupo lang o kaya yaon lang namamanipulate kang mga politikong ini, lalong-lalo na kung naaaraman ta, na bako lang digdi sa Pilipinas, di ba, worldwide, sa buong mundo, nakakasupog na ang Pilipinas, nag-iikatulo sa igwang usapin ng korupsyon, lalong-lalo na po ining mga satuyang mga politiko na nakatukaw sa satuyang gobyerno. Okay po. Pero digdi, Ma'am Jen, paano nindo nahihiling ang role ni VP Sara como sarong babayeng opisyal sa gobyerno? Sa hiling nindo, Ma'am, nakakatabang ba siya sa representasyon kang kababaihan o dai, Ma'am Jen? Opo. Sa totoo lang ang usapin ng pagtukaw sa gobyerno, 'di ba? Kumbaga, baka umangkitang nakahiling talaga kung ano ang gender kang sarong politiko. Mas hinihiling ta pa nga ni itong class o kaya uri ina sa iyang pinagmulan, 'di ba? Kasi halimbawa sa muya, kung kita mapili ning politiko o kaya mamumuno sa satuyang gobyerno, mas pipiliun ta ito talagang nakaranas ning mga kumbaga pagtios, nakaranas ning mga nararanasan kang mga ordinaryong mga namamanwaan. Kaya 'di ba sa satuyang mga panawagan sa gobyerno ay sa satuyang mga politiko, maranasan muna ninda itong 395 minimum wage, 'di ba? Itong mga manggagawa, itong mga paraoma kasi sinda itong mga nakakaranas talaga ning totoong krisis sa pagkabuhay na aramtaman si VP Sara, 'di ba? Ipinangaki siya na kumbaga dati ng mayaman dahil politiko. Mayor pa kadto si Digong kang panahon kang aki pa siya. Kumbaga ibig sabihin di niya talaga naranasan kung paano maging tiyos. Ang pagsiserbi kaya sa gobyerno sa paghiling tabak o siya nakabase sa gender, ano po o kaya sa kung ano man ang sa imong piniling kasarian, pero mas nakabase siya kung ano ang sa imong paninindugan, as in siyempre ito ang kung ano ang sa imong siniserbihan, as in itong interest, lalong-lalo na kung naranasan mo mismo ang nararanasan kang mga ordinaryong mga namamanwaan. Yan po ang paghiling sa araw kaya na sitwasyon. Yes po, opo. Pero digdi, Ma'am, sa impeachment proceedings na ini sa Senado kay VP Sara, may nakatalaan ka mo, Ma'am, na mga protesta, mga rally, mga forum, halimbawa digdi sa Naga or sa Bicol, mantang nagko-convene ang Senado, Ma'am Jen? Opo. Sa Metro Manila, actually nangangapudan ang bagong alyansang makabayan, as in syempre digdi sa Bicol, kabali po kita duman sa kumbaga masabay sa anumang forma ang kakayanon. Kasi ngunyan po babantayan ta talaga itong pag-convene kang Senado kasi aramtaman po baga na ang usapin kang pagko-convene, as in syempre ining usapin kang impeachment, dako lang bagay itong nagigibo kang kumbaga pressure na itinatao kang mga tao, lalong-lalo na kung sa mga pangangapudan. So ang pangapudan tangon yan, Sara litisin, bato arestuhin. So saruyan sa mga tema. So digdi sa Bicol, nakikipag-ugnayan naman kita sa mga eskwelahan, lalong-lalo na ang mga publications. Ano po kasi sinda itong napaka-active sa usapin kang pag-i-sponsor ng mga forum.
tapos may mga educational discussions din po kita sa mga komunidad na ipinapaliwanag ta kasi sa totoo lang kaipuhan po talagang maging mapagbantay ano po lalong-lalo na kung sa tuyang mga kababayan kasi sinasabi ta nga ni na ang tao kita ga boss maging decisive kasi sa totoo lang lalong-lalo na sa Senado ano kumbaga nakakamundo man sabihon pero nakakadisganar itong nangyari talaga sa Senado 'di ba na yaon na sa inda si Bato kumbaga si Senador Bato de la Rosa pero pinatakas pa 'di ba dako lang responsibilidad as in accountability yan kang Senado kaya 'di ba itong ugong na naman na mapapatalsik na naman si Cayetano dahil maski itong sa iyang mga kairibahan sa Kongreso as in mismo ang publiko disganado naman sa nangyari na nasa puder na kang ano kang Senado nakatakas pa si Bato kaya ngunyan po ining pangapudan ta bako lang ini sa Senado kundi mismo kay Presidente Bongbong Marcos ano po na sana kumbaga mapanagot lalong-lalo na ining si Bato kasi aram taman po baga igwa din dapat na accountability ang presidente sa nangyayari given nakakapalit pa lang kang Senado lalong-lalo na po na paparaningan ni ining gigibuhon na impeachment kay VP Sara Duterte. Okay. Pero digdi ma'am sa ano, sa mga ibang mga women's group halimbawa, may koordinasyon kita ma'am sa inda sa ibang mga women's group and progresibong organisasyon sa Bicol para sa mga unified action, Ma'am Jen? Opo, nakikipag-coordinate kita sa iba't ibang mga grupo as in actually itong sinasabi nga ni po na pagsurat din sa mga kongresista itong mga personal na mga email sa mga pages ano po nakikipag-coordinate kita kasi sa totoo lang po kaipuhan talaga na kumbaga mapalawak itong hanay lalong-lalo na po sa panahon ngunyan na sinasabi ta nga ni na kaipuhan talagang mapagbantay kang sa tuyang mga namamalwaan lalong-lalo na po na ining Senado as in ining Kongreso igwang mga iniimbestigaran as in sana po maging mapagmantay lalong-lalo na bako lang ang mga kababaihan kundi gabos na namamanwaan sa nangyayari po ngunyan sa satuyang nasyon. Okay. Digdi ma'am sa mga charges laban kay BP Sara, arin ma'am ang ano, ang sa hiling nindo pinaka nakakaapektar sa mga kababaihan and sa mga hobinis. Halimbawa, ining confidential funds ba, budget cuts, o itong mga red tagging ni BP Sara, Ma'am Jen? Actually, itong binabanggit ko kasubago itong usapin ng public trust. Tapos syempre itong graft and corruption na nangyayari mismo sa panahon kang siya DepEd Secretary as in kang siya VP Vice President. Ano po ang binabanggit na kasi digdi, itong gabos na mga pondo na para sa namamanwaan, nakakaapekto talaga siya lalong-lalo na duman sa social services na dapat itatao sa mga kababayan ta. Pangduwa siguro itong usapin kang confidential funds na sinasabi ta nga ni na ginagamit as in pag sinabi kasing confidential funds, unliquidated funds siya, 'di ba? Na kung saan nagagamit sa usapin kang red tagging, tapos syempre itong human rights violations na aramtaman mo niyan sa panahon ni Bongbong Marcos na ipa din niya nag-uuntok. Ano po? Kaya nga ni ang mga progresibong grupo nagrani na po kami sa Commission on Human Rights para talaga maimbestigaran as in magkaigwa ning kumbaga firm na position ang CHR na nangyayari pa din ini. Aramtaman po ang usapin kang red tagging nagiging threat siya sa buhay, kalayaan, as in syempre security kang mga nare-red tag. Lalong-lalo na po ining mga sinasabi tang mga nang red tag sa mga progresibong grupo na araman po nindo, di ba, nahihiling nindo kami sa mga rallies, nagpapa-interview sa TV as in radyo, na kung sa inahiling po nindo na ang satuyang posisyon, lalong-lalo na sa gobyerno, napaka-critical talaga, lalong-lalo na sa panahon mo niya, nakaipuhan na magkaigwa ng mga check and balance sa Congress as in sa Senate, sa lalong-lalo na po sa nangyari mo niya na igwang impeachment, may mga nangyayari pong mga graft and corruption, as in iba pa, lalong-lalo na po dito sa satuyang gobyerno. Okay po, digdi. Okay, ma'am, digdi ma'am sa impeachment pa din. Ano, kung halimbawa ma-acquit o ma-convict si BP Sara, ano ang next step kang Bicolana Gabriela digdi sa Bicol, Ma'am Jen? Actually, bako siyang
kumbaga pupuwede siyang mangyari ano po, kasi aramtaman po baga ang leadership nga ni kang Senado ngunyan, kumbaga yaon si Cayetano na aramtaman kung ano ang posisyon ninda. Actually sa Senate pa lang, igwang mga nabaklasan ning wall, si sa wall kang Assumption College, si Senator Lauren Legarreta dahil mismo duman sa pagtubod kang nagtao sa iya na dai na niya kumbaga pinapanindugan itong dapat panindigan kang mga kababaihan. So, kumbaga bako siyang dahil siya harayong mangyari, puwede siyang mangyari as in siyempre, kung sa parte man kang sa tuya sa mga progresibong grupo, mas kaipuhan na maghiro ano po as in mag-revoke lalong-lalo na sa panahon ngunyan kasi kaipuhan tang ilantad ining ginigibok ang sa tuyang Senado. As in dapat na panimbagon bako lang ang Senado 'di ba, pati ang presidente kasi itong accountability mismo 'di ba, kumbaga digdi sa Pilipinas kung sa tuyang sususukon kang panahon last year 'di ba, hanggang sa ngunyan, kadakol talaga kabako man sa pagiging negative thinker, kadakol talaga puro negative ang ano ang nangyayari. Kaya kumbaga daiman kita nawawaran ng pag-asa na ang decisive talaga digdi o kaya ang matao nasa kamot kang mga namamanwaan ang pagdedesisyon, lalong-lalo na po sa araw kaining panahon. Sinasabi ko nga ni kang Sarong Aldaw duman sa sarong interview na ang Kongreso, ang Senado, ang mga politiko, tinatakupan itong kanya-kanyang mga interes. Ano po itong kay Bato de la Rosa, ini kay VP Sara. Mantang ang mga namamanwaan, grabe ang satuyang paglapigot na mapapanimbag, magkaigwa ng accountability. Pero sinda mismo, nagtatakupan kang sa indang mga kasalanan. Kaya sinasabi ta po nga ni na, kumbaga ang decisive digdi, nasa kamot talaga kang mga paghiro, kang mga namamanwaan, ang desisyon kang kung paano ta babaguhon ang sistemang ini. Abotang sabihon pero nagpapahiling kay ini kang kabulukan kang sistema lalong-lalo na kang sa tuyang gobyerno na nang nahihiling tangon yan. Sisi ang naapektuhan ka ini, 'di ba? Ang apektado ka ini ang sa tuyang mga namamanwaan hanggang ngunyan daiman napanimbag itong usapin kang mga imbelto sa flood control, 'di ba? Tapos hanggang ngunyan halangkaw pa din ang presyo kang mga barakalon. Haloy ta ng pinapanawagan itong paghalik ang 12% VAT o kaya pag-suspend kaming VAT na ini hanggang ngunyan dai ini na pa dinadangog kang sa tuyang gobyerno kasi kumbaga iba-iba o kaya kanya-kanyang interes ang gustong paluwason, ang gustong pairalon kang mga nakatukaw sa gobyerno kaya kaipuhan talagang maghiro kang mga namamanwahan sa panahon pong ini. Okay po. Ini ma'am, mga second to the last na hapot na lang ma'am. Ano ang masasabi nindo ma'am sa mga nagsasabi na, "Ay, babae kontra sa babae man sana ang isyung ini." Dahil dapat na padakulaon. Ano ang sa indong pananaw duman, Ma'am Jen? Ay opo, kung siguro kung, sa gender bias aramtaman 'di ba, kumbaga ang sa panahon ngunyan na, kadakol naman kang empowered na mga kababaihan, bako siguro usapin itong kung sa politika kung babae sa babae siyempre, duman pagiraray ako sa kung ano ang prinsipyo, kung ano ang, paninindugan na bitbit kang sarong kandidato o kaya mga nakatukaw sa satuyang gobyerno, babae man yan o lalaki, di ba? Kasi nagtutubod kita na siyempre sa paglaog sa politika, permi ang kahaputan ta dyan, para kay kiisay na interes ang bibit-biton mo. As in, ano ba ya talaga ang sa imong plataporma o kaya ano ang sa imong iniisip na gigibuhon para sa imong mga kababayan. Either babae man o lalaki, kung ang sa imong prinsipyo o kaya paninindugan para sa interes kang namamanwaan, siyempre mas bias kita duman sa dadangugon as in bibit-biton ang interes kang mga ordinaryong tao, di ba? Kaysa naman digdi kaya si sa tuya lalong-lalo na kung ano, yaon pa din itong discrimination sa usapin kang pagpili kang mga matukaw. Pero para sa kuya, kadakol kang mga kababaihan din, as in siyempre mga kalalakihan din na pwedeng magserbi bako lang mga political dynasties, bako lang mga sarong pamilya o kaya sarong apelyido ang pwedeng magtukaw. Kadakol kang mga potensyal na pwedeng magserbi sa namamanwaan na totoo talagang magbubusol kang interes kang sa tuyang mga kababayan. Opo, iyon. So ini ma'am, bago kita matapos sa interview, kung igwa ka mo ma'am pangapudan sa mga senador, di ba? Na iyo ang magiging ano digdi ma'am sa impeachment ni VP Sara.
ano ang pangapuda nindo sa mga senador na magiging judge sa trial? May specific demands ba kita ma'am sa process, Ma'am Jen? Opo, siguro ang panawagan ta sa satuyang mga senador na kumbaga parang warning ini, na siyempre, pangapudan ta na nagbabantay sa indo ang mga namamanwaan. Nakahiling, nakasubaybay ang gabos ng mga Pilipino sa hirap. Kaya nga niigwa ng nasampulan itong kay Senator Loren Legarda na sana nag-iisip na siya sa panahon ngunyan. As in, siyempre, sana sinda si Cayetano, gabos na mga nagpanig sa majority. Mga nahihiling ko sa mga comments, sinday itong inaapod na 13 na hudas sa Senado. So sana kumbaga maging bako hilingon ta na ang trial na ini nagigibuhon sa impeachment, bako ining usapin para kay Marcos o kaya Duterte. Kumbaga bako ini pagkiling sa sarong politiko, laban sa sarong politiko, kundi dapat pagkiling duman sa katotohanan na magluwas itong katotohanan kasi may mga ebidensya man, di ba? Kumbaga parang let the trial begin, let the trial process na maggulong siya, as in mahiling mahiling kang tao itong mga ebidensya. Kaya nga ni sinasabi tayo na overwhelming ang boto sa Congress kasi nahiling ninda itong mga kongresista, nahiling ninda itong mga ebidensya. As in igwa talagang kumbaga sinasabing mga dahilan o kaya basihan itong pagboto ninda ning yes to impeachment. As in sana ngunyan mahiling yan, as in pag-isipan na maray kang sa tuyang mga senador. Dahil sa totoo lang po, madali unsa ng eleksyon. Rayang-raya na ang mga namamanwaan, disganado ng maray, as in sana ngunyan ipahiling nindo na yaong kamusalado kang namamanwaan. Bako pag-isipon o kaya pagtakupan kasi nagtatrabaho po ang Senado, pinapasahod kang taxes kang namamanwaan. Dapat po duman kang magkiling sa katotohanan, bako uning laban ni Marcos o kaya ni Duterte, kundi laban po ini kang namamanwaan para sa accountability, responsableng panggogobyerno, lalong-lalo na po digdi sa satuyang nasyon na lugmok na dahil digdi sa usapin kang korupsyon na nangyayari po sa satuyang nasyon.